Ako tila naghahanap po ng damay. Ito pong si Senate President Tito Soto. Ito ay matapos na siya po ay sampahan ng kasong indirect contempt diyan po sa Supreme Court na may kinalaman sa kanyang mga sinasabing mapanira at mga banat niya laban po sa Korte Suprema na kung saan ay nagdesisyon na unconstitutional o pinalang dinesisyonan na labag sa ating saligang batas. Ito hong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At ayon po kay Senator Tito Soto ay nagulat daw ho siya dahil sa bakit daw ho parang siya lang. So naghahanap pa ho ng damay. Marami raw ho ng mga tumugon at sumasang-ayon sa kanyang mga naunang pahayag. At nakusan parehas daw po sila ng opinyon. O kanyang binabanggit, ito po sinang retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, Father Ranhilio Aquino, yung UP College of Law Associate, Dean Pablo Yamese, Attorney Wilfredo Garrido, Olo Dean Mel Santa Maria, Manolo Quezon III, at iba pa ho na kung saan ay nagsasabi na mali raw po ang desisyon ng Korte Suprema at ito ho'y may posibilidad na judicial legislation. Sabi niya, bakit ako lang ba? No? Ito ho yung ipinagtataka ni SP Tito Soto at yan ho, yung sa kanyang statement na inilabas. Nagtataka ho siya, bakit siya lang daw ho ang kinasuhan. At sabi niya ay, aantayin niya raw po ang kopya at ng petisyon laban po sa kanya. At alam naman natin ay nauna ho dyan ay naghahain po ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang mga kilalang abogado. Na kung saan parang lumilitaw ho kasi na 'di ba parang pambabastos na po ang ginawa ni Senate President Tito Soto. So nagtataka ho siya, sabi niya kini-question niya raw po bakit daw siya. Pero hihintayin niya raw muna yung opisyal na kopya mula po sa Korte Suprema bago siya sumagot ng direkta kung sakasakali. At yun ho, matatanda na naghain po ng petisyon ang grupo po ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Ferdinand Topacio, ito pong si Attorney Manny Luna at siyempre dating Secretary Attorney Jing Paras. At dahil sa ito indirect contempt, dahil sa umano'y mga pahayag na nakasisira po sa kredibilidad o imahe ng hudikatura. So yun po ang binabanggit. Kasi kaya para matigil na ho yan, yun, naghain na po ng kaso. Ito pong mga batikang abogado, sina Attorney Topacio, Attorney Paras, at Attorney Luna. So dito ho mga kababayan ay may president na pala, o president. Yung mga iba, sinasabi niya na president. Ito. Yung lolo pala ni Soto, convicted na noon sa indirect contempt. Yun ho. At binigyan din ni attorney at Reyna Mercedes Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. Isa rin po ito sa mga batikang abogado, na may umiiral umanong legal precedent na maaaring maging batayan ng kasong indirect contempt laban po kay SP Tito Soto. At ayon po kay Respicio, ang kaparehong kaso umano noong 1949 na kinasangkutan ng lolo mismo ng senador. So, at doon ay indirect contempt ang ikinaso. So, same case at convicted siya. So, yung lolo ni Tito Soto. At sabi ho ni Attorney Respicio ay criticize siya yung desisyon ng Supreme Court at in-intimidate niya, nag-intimidate niya sa Supreme Court at binubuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Siguro yung mga justices.
Ayon nga po kay Respicio, ang mga naging aksyon noon ng lolo ni Soto ay kahalintulad umanon ng kasalukuyang ginawa ng Senate President at yung matinding pagpuna sa desisyon ng Korte Suprema na maaring magpahina sa kredibilidad ng hudikatura. At iginid pa ng abogado na dahil sa naturang pangyayari at President ay kumpiyansa sila sa kanilang isinampang kaso. At ay kasama nga pala dyan si Atty. Respicio sa nagsampa ng kaso kay Atty. Topacio, si Atty. Luna, Atty. Paras at itong si Atty. Respicio. At kaya mataas daw po ang tiwala nila sa kaso na ito dahil sa meron ng nangyari na noon, lolo pa ho. Talaga naman pag yun nga naman pag nagkakataon na talaga mapagbiro po ang yung panahon. At talagang iyan pa lolo niya po at gumawa rin ng ganon. So maaring makonbiko siya. So yung kanyang lolo ay convicted. Dito po sa kasong ito, indirect contempt. At ayon po sa kampo ng mga petitioner ay hindi simpleng kritisismo ang naging pahayag ni Soto, kundi maaaring may tuturing na public scorn laban sa Korte Suprema na saklaw ng rules on contempt. Ayon. So kasi merong yung ibang mga abogado na simple lang pero ito paulit-ulit to ginawa ni Tito Soto. Nagpa-press con pa siya at ang bukod sinasabi niya ilang dekada pa tayo maghihintay bago mawala yung mga maestrado sa Supreme Court, 'di ba? Sabi niya tapos dapat mag-charter change na. Parang ganoon siya nasabi pero wala naman ho siyang partikular na binabanggit kung ano ang provision sa saligang batas na dapat na amyendahan. Di po ba? So sa petisyon na inhain ni na Atty. Topacio, Atty. Luna at Secretary Jing Paras at itong si Atty. Respicio, matapos sabihin ni Soto na mas alam pa ng isang first-year law student kaysa sa mga maestrado at questionin ang umano'y unconstitutional amendment ng konstitusyon sa pamamagitan ng desisyon ng Korte Suprema. So, biro nyo, hindi lang ikinumpara, sabi, parang mas magaling pa yung mga estudyante. Biro mo, yung first year law student kaysa dito sa mga justice na ito. Lahat po sila, unanimous po ang desisyon. So, ayon po sa mga abogado, ang ganitong pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay may malaking epekto sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. So sa ngayon ay hinihintay pa ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon at ang opisyal na tugon ni Soto. So babantayan ho ng publiko kung ano at mangyari ho rito at kung ano magiging tugon ni Senator Tito Soto. Pero sabi ho niya ay aantayin niya yung formal na kopya ng petisyon para siya po ay sumagot dito. Pero ito ang ponente ng desisyon na kung saan ay nagdeklara na unconstitutional yung impeachment laban po kay BP Sara Duterte ay ito pong si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen. Mga kababayan, at ito hindi matatawaran yung kanyang yung kanyang kredibilidad at bagamat noon parang perdudahan na dilawan o pinglawan itong si Justice Leonen dahil siya po ay ini-appoint noon ni Pangulong Noynoy Aquino sa Supreme Court. Pero ngayon maraming kaso na napatunayan siya na talagang wala siyang kulay politika. At ito nga di ba, parang lilito, pabor sa mga Duterte, kung tutusin. Di ba, kung ang bansag sa kanya noon ay dilawan, bakit siya pumabor dito sa kay BP Sara Duterte? Pero ito at sumagot na ito si Justice Leonen sa mga naunang pahayag ni SP Soto na dapat mag-charter change na lang. Kasi dahil sa parang lumagpas daw sa kapangyarihan ang Supreme Court sa naging desisyon nito sa impeachment case ni BP Sara. Ito may sagot na si Justice Leonen. Ang sabi niya ay hindi po tugon, hindi po sagot itong charter change dito po sa
kung ano man mga korupsyon na nangyari dito po sa ating bansa at para mabago. Kasi lumilitaw ho, di ba? Nako, matinding korupsyon. Tapos kung ano-ano yung mga inaakusa sa Supreme Court, lahat, etc. Sabi ho ni Soto, mag-ano tayo? Charter change na lang ho tayo. So, di ba, marami rin nagsabi na mas maganda raw, baguhin na raw po yung saligang batas at para maituwid na raw po yung pamamahala. Pero may binabanggit ho itong si Justice Leonen na ito ho nga charter change ay hindi po ito tugon para mapatino yung mga opisyal ng gobyerno o mawala ho yung corruption sa ating gobyerno, kundi dapat ho ay maging matino. Ano ho ito? O sabi ho ni Justice Leonen, dapat ho yung mga opisyal, matataas po na opisyal ng gobyerno matutong sumunod sa batas. O, direktang sagot na ho ito kay Soto. Di ba, hindi ho parang ayaw sundin ho o hindi kinikilala ni Soto yung naging desisyon ng Supreme Court. Sabi ho niya, magiging matino yung ating gobyerno kung ang mga opisyal, matataas na opisyal, ay sumusunod sa batas. Si Soto ay pangatlo ho di po ba? Sa pinakamataas na opisyal, Presidente, Vice President, Senate President. Yun. So, pakinggan ho natin itong pahayag ni Justice Leonen. At ito, bibihira lang ho itong bigay ng mga pahayag. Ito